Coach Ivy. Hi, Madam Jo. Hello, Ma'am Ivy. Good evening po. Napakaganda mo naman ngayong araw na to. Mas maganda po kayo ngayon, Ma'am Ivy. Ma'am Ivy or Coach Ivy po, saan po kayo comfortable na mas kausapin? Ay, tawagin po. Actually, maraming tumatawag sa akin, Coach Ivy. Meron din namang Ma'am Ganda. Pero sa gabing ito, siguro mas tawagin mo na lang akong Coach Ivy. Ayan. So, Coach Ivy, meron kami dito mga konting katanungan na. Financial advisor po. Pero, gaya ng sinasabi ng aking mentor, kung susuko ka ngayon, paano mo matutupad yung mga pangarap mo? Paano mo matutulungan yung family mo? So, bumabalik ako sa pinaka-reason ko na why. Bakit nga ba? Bakit nga ba ako pumasok sa industry na to? Then, yun yung isa sa mga nagiging inspirasyon ko kung bakit pinagpatuloy ko yung pagiging financial advisor. So, napakaganda naman ng experience, Ma'am Ivy. So, sabi nyo nga, as a financial advisor, is marami kayong naging challenges. Paano naman kayo naging unit manager, Coach Ivy? Actually, itong pagiging unit manager ko, nung time na sinabi sa akin ni Mentor Ricky Abilino, sabi niya, kukunin kitang unit manager. Sabi ko pa nga sarili ko, ha? Ako? Alam mo yung expression, ha? Ako? Tapos sabi niya, hindi ko kaya, sabi ko. Tapos sabi niya, subukan lang natin, tingnan natin. Tapos tinanong ko pa siya, paano yung target ko? Paano yung gagawin ko? Pero alam mo yung time na hindi ko talaga accept, pero sinabi sa akin ng mentor ko, lagi kong sinasabi sa inyo na hindi ka nag-isa. Dito sa journey na to, kasama mo ako. So, yun din isa sa mga naging inspirasyon kung bakit tinanggap ko yung pagiging unit manager. Kasi once na naging unit manager ka, hindi lang sarili mo yung aalagaan mo. May mga team ka na aalagaan. So, nung time na tinanggap ko yun, I am blessed kasi nga meron akong mentor. I am blessed kasi dun sa journey ko na pag-akyat to manager, hindi ako naging mag-isa. Meron akong mentor na nakasama. Kanina po, Coach Ivy, nabanggit niyo po na meron po kayong hiniraman ng 20 pesos. Which is yung mentor niyo po na si Sir Ricky Abilino. Ano naman po
yung kwento sa likod ng 20 pesos? Itong 20 pesos na to kasi, ito yung naging daan. Parang isang dating financial advisor na abot yung pangarap niya. Itong 20 pesos na to, ito yung naging daan, naging susi para ipagpatuloy ng isang financial advisor na maabot yung mga pangarap niya. Gaya na sabi ko kanina, kailangan kong umutang ng 20 pesos. Nakakahiya, di ba? Na graduate ka, tapos pati 20 pesos wala ka. Pero alam mo ba, I am blessed. Kasi yung 20 pesos na inutang ko sa aking mentor, ang Lord pinalitan niya ng higit-higit. Pinalitan niya ng maraming zero. Yung 20 pesos na yon, ginawa ni Lord ng 200,000 per month. And counting. Dahil ngayon, hindi lang naman yun yung ano natin, Lord God. Pero, yun talaga yung isa sa mga motivation natin. Na yung sinasabi nila na huwag kang mag-give up. Maraming mga problema, maraming mga pagsubok, maraming mga challenges sa lahat ng buhay natin. Pero huwag natin kakalimutan na meron tayong Diyos na lagi nandyan sa atin. At the same time, I am blessed. Kasi ang Lord pinagkaloban niya ako ng mentor na since start, nandyan siya. Hanggang sa kung ano na ko ngayon. So yun nga po, Coach Ivy, from intern to financial advisor hanggang sa maging unit manager po kayo, madami kayong naging challenges. So, paano nyo po yun? How can you keep that positivity? Ito yung sinasabi ng Bible na kapag once na sinabi mo, kasama mo ang Lord sa kahit anong mga problems, kahit anong mga pagdadaanan mo, walang mahirap sa Diyos natin. Kaya yun yung lagi kong inaano na basta isip mo lagi. Hindi lagi sinasabi sa Bible na lahat ng bagay ay magiging posible dahil walang mahirap sa ating Diyos. At yun, laging seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lagi mong unahin siya, tapos lahat ng mga problems mo, ilapit mo sa Kanya. Alam mo, dumarating sa punto na yan yung lagi kong tinetestimony na ang dami kong mga problems, ang dami kong persecutions, pero lagi kong pinag-pray na, Lord, tulungan mo ako. Lord, ilid mo ako sa mga tamang tao. Tapos ang Lord, gumagawa siya ng miracle para yung imposible, magiging posible. So, isa yun sa mga lagi nating panghahawakan na anuman ang mangyari, anuman ang persecution, anuman ang problema, anuman ang mga challenges na na-encounter natin sa buhay, hindi lang sa trabaho, sa lahat ng buhay natin, lagi natin tatandaan na ang Diyos ni Hallelujah. Thank you so much, Coach Ivy Paras. So, ano na lang po yung final say ko po sa ating mga viewers? Meron lang tayo, again, 4 words. Pray, believe, receive, but you should take an action. Lahat ng bagay, pag pray mo, maniwala ka na lahat ng yan ay magiging posible sa tulong ng Lord, i-receive mo yan. Kasi ang Lord walang mahirap sa Kanya, but you should take an action. Kailangan mong kumilos. Gawin mo yung part mo at gagawin din ni Lord yung part niya sa buhay. Magandang message from Coach Ivy. So again, I'm Joanne Digisman and I'm with Coach Ivy. Thank you, Madam Jo. Thank you po. Message po, Ma'am Coach Ivy Paras. See you on our part